Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan reaksyon ngayon. Yung sinabi ni Duterte noong 2016 na ang Diyos ay estupido. Ito yung nasyak ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas dahil minura niya ang Diyos at meron pa siyang mga katanungan na negatibo tungkol sa Diyos. Narito ang bidyong yon, atin panoorin. Bakit ako nanalo? Without the money and effective machinery. And I would say, Panginoong Diyos yan. God gave it to me. Ang Diyos ang tinukoy ni Pangulong Duterte noong 2016 na dahilan daw ng kanyang pagkapanalo bilang Pangulo. Pero nitong Biyernes lang, ang Diyos din ang kanyang binatiko sa isang talumpati sa Davao City. Yung una kasi, yung 2016 pagkapanalo niya, para mabango siya sa tao ay sinabi niya na naniwala siya sa Diyos natin. Ngayon na nakaupo na siya, after 2 years, ay binatikos niya ang Diyos at minura pa. Ganito ba ang klase ng presidente na gusto natin na uupo sa Pilipinas? Lahat ng presidente bago uupo ay nanumpa yan sa Biblia, yung Biblia na makapal na napakaluma na. Lahat ng presidente ng Pilipinas ay nanunumpa doon sa ngalan ng Diyos. Kaya dapat ang paging presidente ay kaagapay niyan ang paniniwala sa Diyos at pagtanggap ng mga grasya at gabay galing sa Diyos. Kahit ako hindi ko magawang murahin ng Diyos kasi nandyan yan sa 10 Commandments na honor the name of the God. Nandyan yan. Kaya bilang respeto sa gumagawa sa lahat ng bagay sa mundo, ay murahin mo na ang iyong ina at ama, lahat ng inyong kapatid, pero wag mong murahin ang Diyos kasi siya ang gumawa ng lahat. At makapangyarihan ito, instant karma. Merong karma na darating. Hindi pa natin alam kung ano, pero meron na dumating sa taong ito. Balik tayo dito sa video. Who is this stupid God? Stupido talaga itong kung ganun. Ayan o. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Sa kanyang speech sa pagbubukas ng 2018 National ICT Summit, sinabi ng Pangulo na malungkot daw ang Diyos kaya nilikha niya ang mundo. Pero bakit daw gagawa ang Diyos ng isang bagay na perpekto at pagkatapos ay hahanap siya mismo ng pagkakataon para sirain ito? Hindi perpekto. Perpekto ang ginawa ng Diyos, pero dahil sa itong paglipas ng mga panahon ay mayroong mga natempt na sabihin natin na natutukso katulad ni Adan at Eve. At yung mga bunga noon, yun ang hindi perpekto na dapat na ay linisin ng Diyos. Katulad na lamang sa the flood of Noah, yung the Ark of Noah na kwento na itong merong great flood, pinabaha ng Diyos ang sanlibutan dahil sa meron siyang gustong lipulin ng mga klaseng tao. Yung nagkamali siya sa paggawa. Yun yung mga Nephilim na nakalagay sa Biblia. Yung mga Nephilim, yun ang mga hybrid humans na anak ng mga demigods, yung mga anghel na nakasama ni Satanas. Nagkaanak sa mga mortal at nagiging mga malalaking tao, yung Nephilim. Kaya binahaan ng Diyos ang buong sanlibutan para malipol ang mga ganong klaseng tao. Kaya ang lahat ng ginawa ng Diyos ay perfect, pero ang mga bunga nito sa pagdating ng mga henerasyon ay nagkakamali at nagkakasala. Kaya lilipulin ng Diyos. Katulad sa the second coming, di ba? Lilipulin niya lahat ng masasamang tao at pipiliin niya ang mabubuti at dadalhin sa kanyang kaharian. Itong si Duterte kasi ay talagang hindi to naniniwala ng Diyos. Nakarinig lang siya pero hindi naniniwala. Kaya ganyan. Kahit Diyos ay mumurahin niya, kaya kahit sino na tao minumura niya.
Kasi pati Diyos walang respeto kapag ganyan, di ba? And then paupuin natin uli, anong mangyari? Balik tayo sa video. May pinuna rin ang Pangulo tungkol sa turo ng simbahan. Hindi rin daw niya matanggap kung bakit may original sin ang lahat, kahit sanggol pa lang. Very stupid proposition. Ano kasalanan? Original sin, tapos i-baptize ka. Basain pa yung ulo mo ng tubig. Wala yung pare. Naniniwala raw siya sa isang universal mind. Pero I believe there is a universal mind. But to what extent is the influence of that? I have this faith and abiding thing about. Pero yung religion, maniwala kayo niya. dinipensahan ng Pangulo ng kanyang tagapagsalita. Sa panayam sa kanya sa unang hirit kanina, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na personal na paninindigan ito ni Pangulong Duterte. Tingin ko ang ating Pangulo ay mayroong personal na espiritualidad, pero nasa sa kanya na yan at hindi na kinakailangan bigyan ng interpretasyon. Ang deklarasyon daw ng Pangulo ay nagmula sa umano'y naging pang-aabuso ng isang pari sa kanya noong bata pa. Ito isang issue po na dapat talagang harapin din ng simbahan at siguro po nagkataon lang na isang presidente ngayon na naging biktima, pero ito po talagang hindi po pwedeng kalimutan ng simbahan. Kailangan aminin, humingi ng tawad, so that lahat ng mga naging biktima gaya naman ni Presidente Duterte can also move on with their lives. Ay, naku, nagsalita din ang malinis na tao. Yung pare na yon, minulistya si Duterte, sabi ni Duterte, minulistya siya ng pare, kaya galit siya sa Diyos, pati sa pare. Dahil bakla yon. Itong nagsalita ngayon, si Harimau Roque, bakla din yan Kasintahan nga niya yung pugi na nanalo sa parang pageant na Mr. Adonis ba yun o ano yun. Kaya lahat ng tao ay hindi perpekto dahil sa kasabay na talaga natin ang original sin na tinatawag. Dahil yan sa pagkakasala nila Adan at Eve ay parte na rin tayo sa pagkakasala. Kaya ang gawin natin ay i-correct natin yung pagkakasala na yun para at least pipiliin tayo ng Diyos sa paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom ay mapunta tayo sa tabi ng Diyos. Hindi doon sa tabi ni Satanas. Okay, kaya kung ito'y balikan natin na video ay nakakagimbal talaga ang sinabi ni Duterte na minumura niya ang Diyos, hindi siya naniwala sa Diyos. Anong pinaniwalaan niya? Di ba? Kaya pala wala siyang sa buhay ng tao, wala siyang regards. Walang halaga sa kanya mga buhay ng mga paslit, ng mga drug dealers, ng kung sino-sino man. Walang halaga dahil hindi siya naniniwala sa paglalang ng Diyos sa bawat tao dito sa mundo. Kaya kung ikaw talaga ay naniniwala sa Diyos, matatakot kang pumatay ng tao dahil nandyan sa kautusan ng Diyos na huwag kang pumatay. At huwag mo rin paglaruan o sirain ng pangalan ng Diyos. Number 1 commandment yata yun. Pero ang importante ay meron tayong paniniwala sa Diyos, gumagawa tayo ng mabuti, at hindi lang yan ay atin yan gawin in action, hindi lang sa salita. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa sa gabay ng ating Panginoon. Okay, kung ano mang inyong reaksyon tungkol dito sa pagmumura ni Duterte, ang Diyos ay binabastos, paki-comment niya lang sa ating comment section down below. At ako'y magpaalam na maraming salamat. God bless us all.